sasagutin natin ang tanong na ibinato sa atin sa ating YouTube channel. Sabi niya, if we claim that Jesus is God, then meron tayong dalawang Diyos. Now, kasi nag-post tayo about Jesus is God, na video. Now, sabi din niya, if makikita natin ang word na Trinity sa Bible, maniniwala na siya sa atin. Now, I did not mention Trinity, and alam niyo po, this argument about Trinity, oneness, ang tagal na po ng issue na ito. It's more than centuries na. Now, bakit kaya mahirap intindihin sa iba that Jesus is God? Napakalinaw ng Bible. Sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 6, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Ibasahin naman natin to sa Tagalog. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, anyong Diyos, meaning Diyos si Kristo, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ang hirap naman nun. Sasabihin nating tao lang si Kristo, sinasabi ng Bible, nasa anyong Diyos siya bago siya naging tao. Sa video, sinabi ko na merong hypostatic union si Kristo. Siya ay fully God and fully human. Can we fathom the mind of God? Itao lang tayo. Yes, magulo kasi we cannot fathom the mind of God. Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano po yung ibig sabihin? We cannot fathom the mind of God. The hypostatic union of Jesus Christ, ang hirap pong intindihin yan sa human mind. Kaya sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 12, verse 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ninuman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Now, who can only say that Jesus is Lord? Only those who have the Holy Spirit in them. Ephesians 1 verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot